Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Hilingin natin ang panalangin ng mga apostol na tayo na tumanggap ng pananampalataya na naging kaugnay natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga sinulat at hindi na kanilang mga turo, ay patuloy na makasunod at makilala ang ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama,
Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapati mo kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sa aking sarili. Ang Ama ang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hiningin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si San Felipe at yun din po si Santiago. Si Santiago po ay nanatawag na St. James the Lesser para ma-distinguish siya dito sa isa pang Santiago na unang tinawag ng ating Panginoon. Siya po ay pinsan ng ating Panginoon at kinikilalang naging tagapamuno ng simbahan sa Jerusalem. At isa sa kanyang mga sulat ay ating matatagpuan sa bagong tipan ng banal na kasulatan. Si San Felipe naman po ay isa sa mga naging apostol din ng ating Panginoon na naging daan upang ang mga tao ay mailapit niya sa ating Panginoon. Nangaral siya sa Gresya at gayon din sa Turkey at pareho po sa tradisyon ng simbahan ay nagbuwis ng buhay alang-alang sa ating Panginoon, alang-alang sa ating pananampalataya. Kayon, bakit ba natin pinagdiriwang ang kapistahan ng mga apostol? Ano bang dahilan? At taon-taon ay ipinagdiriwang natin ang kanilang kapistahan, ang kanilang buhay. Sa simpleng dahilan na ang mga apostol po, yung natawag nating link, sila yung pinaka-link natin sa tungkol sa ating Panginoon na nagpasa-pasa sa iba't ibang henerasyon. Kaya nga po ang tawag natin sa simbahan tinatag ng Panginoon ay One Holy Catholic at Apostolic Church. One Holy Catholic at Apostolic Church. Kung sabi natin Apostolic Church, yung pananampalataya natin ay nakaugat sa pananampalataya at turo ng mga apostol. Katulad ay pinahagpo sa ating pong unang pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dito ipinahayag ang, sabi natin parang paglalagom, simpleng paglalagom tungkol sa naging buhay ng ating Panginoon, sa kanyang pagkatawang tao, sa kanyang pag-alin ng buhay, sa kanyang kamatayan, gayon din sa kanyang muling pagkabuhay. Ito yung katotohanan na mabuting balita na nasaksihan ng mga apostol at ito yung ipinasa nila, itinuro nila sa mga sumunod na mga Kristiyano na nagsimulang manampalataya sa ating Panginoon at gayon din sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ang mga apostoles po ay link natin. Sila yung link natin, sila yung nag-uugnay sa ating Panginoon dahil sila ang mga naging saksi, mga nakasama ng ating Panginoon nung siya ay magkatawang tao. At dito rin natin makikita yung kahalagahan doon sa ipinahayag sa ating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo natin ay bahagi pa rin ng
farewell discourse ng Panginoon. Panghuling pananalita niya, at kung di ako nagkakamali, ito'y bahagi pa rin doon sa huling hapunan ng ating Panginoon. Ngayon, sa Ebanghelyo po, ito sinabi ni Felipe sa ating Panginoon, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ng Ama at masisiyahan na kami. Pero anong naging tugon ng ating Panginoon? Na para bagang rebuke, para bagang pagtatama ni Jesus dun sa kahilingan po ni Felipe. At marahil ito rin yung kahilingan ng ibang mga apostol. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo ako kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Totoo naman, matagal nilang nakasama ang ating Panginoon. Kumain sila kasama si Jesus, natuto sila at nakinig sila mula sa ating Panginoon. Nasaksihan nila ang iba't ibang mga kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Yun yung katotohanan. Matagal nilang nakasama ang ating Panginoon. Kaya parang pagtataka dito na ipakita, yun ang naging kahilingan ni Felipe. Ngayon, on a personal note, itong tanongin natin. Ang sabi ni Jesus, matagal na ninyo akong kasama. Sa bahagi natin, bilang mga mananampalataya, masasabi kayo ito ng Panginoon sa atin. Matagal na ninyo akong kasama. Ano nais kong ipahiwatig dito? Tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng ating Panginoon, meron ba tayo talagang inilalang panahon, oras, para magdasal, para mabasa, mapagnilayan ang banal na kasulatan? Ang makaniig ang Panginoon, halimbawa sa banal na oras o dili kaya sa iba't ibang mga ministeryo o paglilingkod na ginagawa natin bilang bahagi ng simbahan. Kasi dito talagang totoong matagal nilang nakasama ang Panginoon. Pero kung tatanungin natin ating mga sarili, matagal na kaya nating sinasamahan ang Panginoon? Matagal na kaya nating sinasamahan ang Panginoon? Pag sinabi nating sinasamahan ay, do we spend time para mapakinggan, malaman, maunawaan ang turo ng ating Panginoon na pinapahayag sa simbahan. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, yung bang siguro sapat na sa atin yung makapagsimba, pero after noon, tapos na. Pero siguro ngayong kapistahan ng dalawang apostol na ito ipaanyaya sa atin na bukod sa pagsisimba, ano pang pwede nating gawin para higit na makasama ang Panginoon o samahan ang ating Panginoon. Maring nga may personal time tayo for prayer o dili kaya ay pagbabasa. Hindi lamang ng banal na kasulatan, kundi ng mga aklat o dili kaya ay mga panalangin na mag-uugnay sa atin parati sa ating Panginoon. Kabagay ito isang paanyaya na mag-exert pa tayo ng effort na higit na makilala ang Panginoon. Totoo naman mga kapatid, maski po yung mga Kristiyano, kasi mga banal na simbahan, mga santo at santa,
sa buong buhay nila, talagang inilan nila kanilang sarili sa Diyos. Pero, yung pagkilala sa Diyos ay, sabi nga ay, nung sila nabubuhay, hindi pa ganun. Meron pa silang malalaman pa. Kasi hindi natin, we cannot fully exhaust the mystery of God. We cannot fully exhaust the mystery of God. Di ba tayong mga tao, kapag tayo interesado sa isang tao, kapag tayo isang interesado, halimbawa, kung isang binata, isang dalaga, meron kang nakita na isang dalaga at binata rin, na nakapukaw sa, hindi lang sa iyong mata, kundi para pumukaw sa iyong damdamin, magkakaroon ka ng interes na alamin, kilalanin yung taong iyon. Mari magtanong ka, sa panahon ngayon, andiyan ang social media, stalk mo siya sa Facebook, dahil karamihan naman sa atin may Facebook, minsan may mga ganyan na pag meron ka nakita, parang bago, parang cute, parang maganda, parang gwapo, parang very interesting ang kanyang personality. Ano gagawin natin? Pagtatanong natin yung pangalan. Tapos check natin sa social media, sino kaya ang taong ito? Ano kaya ang gusto niya? Ano kaya ang pinagkakaabalahanan niya? So yun ang paanyaya sa atin. Yun ang higit na paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Higit natin siyang samahan, kilalanin. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsisimba, kundi mayroong personal time for prayer. At bakit mahalaga ito? Sapagkat kapag ginagawa natin ito, higit tayo mapapabuti. Higit tayo mapapalapit sa ating Panginoon. At tiyak na magbubunga ito ng maganda para sa atin. Amen. Manalangin tayo para sa mga pangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ating itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo, kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging mga saksi ng Ebanghelyo at sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kailangan sa pamamagitan ni Jesus,
na aming Panginoon. Amen. Ngayon po isasagawa natin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen de las Flores. Pag-aalay. Ang halal na ito.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong kinanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pininanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paglilingkod sa'yo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagin mong dalisay sa buong naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas naman po ay unang Sabado ng buwan para sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria. At gayon din po ang pasalamat natin sa mga pinangangalagaan ni Apostol Felipe at Santiago na mga pamilya ng dito sa ating parokya na nagmamayari ng mga imaheng ito. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na palalimin ang ating pagkakilala at ugnayan sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.